Nag-vibrate ang cellphone ni Samantha sa ibabaw ng kanyang mesa, isang maliit na ugong na halos hindi niya narinig sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit ang sunod-sunod na panginginig nito ay tila isang babala, isang pahiwatig ng kaguluhang sisira sa maayos na takbo ng kanyang buhay. Bahagya siyang napakunot noo, itinigil ang pagguhit sa blueprint ng pinakamalaki niyang proyekto, ang Alcantara Highlands Resort. Isang mensahe mula sa kanyang personal assistant. Bumukas ito sa isang larawan, at sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Samantha. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Nandoon siya sa litrato. Ang kanyang mamahaling seda na bestida ay gusot, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng isang lalaki. Hindi ito isang yakap na puno ng pagmamahal. Ito ay isang tagpong mukhang ninakaw, isang iskandalo na naghihintay na sumabog. Ang lalaki, na hindi niya kilala, ay nakahawak sa kanyang braso, ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkagulat. Ang malisyosong anggulo ng kamera ay ginawa itong mukhang isang sikretong pagkikita sa labas ng isang marangyang hotel sa Tagaytay. Dalawang salita lang ang caption sa ilalim ng litrato na ipinasa ng kanyang assistant, front page. Napahawak si Samantha sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay namutla sa higpit ng kapit. Hindi ito maaari. Naalala niya ang gabing iyon. Pagkatapos ng isang successful na event para sa mga investor, nakainom siya ng kaunti kaysa sa nararapat. Nahilo siya sa lobby. At ang lalaking ito, na isa rin sa mga bisita, ay mabilis na sumalo sa kanya bago pa siya bumagsak sa sahig. Iyon lang iyon. Isang simpleng pagtulong na hindi man lang tumagal ng 10 segundo. Ngunit ang litratong ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong kasinungalingan na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang pangalan ng mga Alcantara. Ang proyekto na inalay niya para sa alaala ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang reputasyon bilang isang seryoso at walang bahid na arkitekto. Lahat ng iyon ay nakasabit ngayon sa isang litrato kasama ang isang estranghero. Isang hamak na guro, ayon sa impormasyong mabilis na nakuha ng kanyang assistant. Andre De Leon. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Ang kanyang ina. Samantha, have you seen it? Anong kalokohan ito? The investors are calling. Your father, kung nabubuhay lang siya, hindi niya ito mapapalampas. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng galit at pagkadismaya. Ma, it's not what it looks like. It's a misunderstanding, halos pabulong na sagot ni Samantha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Hindi na mahalaga kung ano ang totoo. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng mga tao. Pumunta ka dito sa bahay, ngayon din we need to handle this. Your career is on the line. Ang tawag ay naputol, ngunit ang bigat ng mga salita ay nanatili, dumadagan sa balikat ni Samantha. Sa isang iglap, ang babaeng puno ng kumpiyansa at kontrol ay naging isang taong nasukol. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Alcantara ay malabo sa kanyang isipan. Pagdating niya, ang tensyon sa loob ng bahay ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa sala, mga mukha ay gusot sa pag-aalala. At sa isang sulok, nakaupo si Miguel Sandoval, ang kanyang karibal sa industriya, at ang lalaking matagal na siyang sinusuyo. Ang pagkakaroon nito roon ay parang paglalagay ng asin sa sariwang sugat. Tita, Tito, I'm so sorry this is happening to Sam, sabi ni Miguel, tumatayo na may peking pag-aalala. The board is getting nervous. This project of this magnitude needs a leader with an impeccable reputation. Anong ginagawa mo rito, Miguel? Malamig na tanong ni Samantha. I was just in the area and I heard what happened. I came to offer advice support, sagot nito, ngunit ang ngiti sa mga mata nito ay hindi umaabot sa kanyang labi. Alam ni Samantha na nagagalak ito sa kanyang kapahamakan. Hindi namin kailangan ang suporta mo, matigas niyang sabi. Samantha, binais, saway ng kanyang ama. Miguel is a family friend. Naupo si Samantha, ramdam ang mga matang nakatitig sa kanya, humuhusga. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap na puno ng paninisi at pag-aalala, ang kanyang ama ang nagbigay ng solusyon. Isang solusyon na napakabaliw na sa unang dinig ay gusto niyang matawa. There's only one way to spin this, sabi ng kanyang ama, ang boses ay mabigat. You need to get married. To him.
What? Napasigaw si Samantha, napatayo. Sir, are you out of your mind? Magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko kilala? Dahil lang sa isang litrato. This is not just picture, Samantha. This is a scandal, giit ng kanyang ina. Kung sasabihin ninyong kayo ay may relasyon at malapit ng ikasal, hihinto ang lahat ng chismis. It will turn the narrative from a scandal into a love story. That's insane. Hindi ako papayag. Then be prepared to lose the Alcantara Highlands project, Mariing sabi ng kanyang ama. The investors will pull out. Miguel's company is ready to take over. Is that what you want? Ang proyektong pinangarap ng papa mo, mapupunta lang sa iba. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Ang proyekto. Ang legacy ng kanyang ama. Ito ang lahat sa kanya. Napayuko si Samantha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala siyang pagpipilian. Isinandal siya sa pader at ang tanging daan palabas ay isang daan na hindi niya kailanman inakala. Kinagabihan, sa isang tahimik na restaurant na ipinasara para sa kanilang pagkikita, hinarap ni Samantha ang lalaki mula sa litrato. Si Andre De Leon. Sa personal, mukha siyang simple. Nakasuot ng malinis ngunit lumang polo shirt at pantalon, tila hindi komportable sa marangyang lugar. Mayroon siyang maamong mukha at mga matang tila laging may bakas ng lungkot. Mukha siyang ordinaryo. At iyon ang mas lalong nagpagalit kay Samantha. Ang buong buhay niya ay masisira dahil sa isang taong tulad nito. De Leon, simula niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi niya pinansin ang menu na inabot sa kanya. Ma'am Samantha. Sorry po sa nangyari. Hindi ko po sinasadya. Don't need your apologies, putol ni Samantha. I need a solution. And if a family has proposed one. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, walang emosyon, walang bahid ng pag-aalinlangan. Magpakasal tayo. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Andre. Bahagya itong napaatras, napakurap na tila hindi makapaniwala sa narinig. Oh! You heard me, pagpapatuloy ni Samantha, ang boses ay matigas at parang bakal. This is a business deal, Jim De Leon. We will get married, live under one roof for a year until the issue dies down and the project is stable. After that, we will quietly get an annulment. I will compensate you for your trouble. Walang emosyon. Walang anumang personal na ugnayan. This is a contract. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan lang siya ni Andre, ang mga mata nito ay sinusuri siya, na tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Akala ni Samantha ay tatawa ito, tatanggi o magagalit. Ngunit sa halip, isang kalmadong ekspresyon ang pumalit sa pagkagulat sa mukha nito. Huminga ito ng malalim at nang magsalita ito, ang boses nito ay matatag. Pumapayag ako. Bahagyang natigilan si Samantha sa bilis ng kanyang pagsang-ayon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinugtong nito ang mga salitang magpapahinto sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Pero may isang kondisyon. Ang kondisyon ni Andre ay simple, ngunit para kay Samantha, ito ay tila isang malaking kabawasan sa kanyang kapangyarihan. Hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing mula sa iyo, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang tanging hiling ko ay ituring mo ako ng may respeto, kahit sa harap lang ng mga anak ko sa hinaharap. Hindi. Paman ipinapanganak ang mga bata, naroon na ang kondisyon. Ang paglipat ni Andre sa mansyon ng mga Alcantara ay parang pagpasok sa ibang mundo. Dala niya ang dalawang malalaking kahon ng karton na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian, mga damit, ilang libro, at isang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Ang mga ito ay tila nawala sa kalawakan ng malapalasyong bahay. Ang sahig ay malamig na marmol, ang mga pader ay mataas, at ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan na hindi niya kailanman naranasan. Iyan ang kwarto mo, sabi ni Samantha, itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo, malayo sa master's bedroom kung saan siya matutulog. Ang tono niya ay malamig at walang personal na ugnayan, na para bang nagsasalita siya sa isang bagong katulong. May sarili kang banyo. Huwag mo akong pakialaman at hindi rin kita papakialaman. Sa labas ng bahay na ito, tayo ay mag-asawa. Dito sa loob, tayo ay dalawang estranghero.
Tumango lang si Andre. Ano pa nga ba ang kanyang inaasahan? Ito ang kasunduan. Ang mga unang buwan ay isang ehersisyo ng pag-iwasan. Gigising si Andre ng maaga, maghahanda ng kape para sa sarili at mag-iiwan ng isang tasa para kay Samantha sa kusina, kahit alam niyang hindi niya ito inumin. Aalis siya papunta sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo ng kasaysayan, isang mundong simple at totoo, malayo sa pekeng buhay na kanyang inuuwian. Pagbalik niya sa hapon, madalas ay wala pa si Samantha. Kakain siyang mag-isa sa malaking hapagkainan, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan. Minsan, nakikita niya si Samantha na pagod na dumarating mula sa trabaho, diretso sa kanyang opisina sa bahay, dala-dala ang mga blueprint at ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Hindi sila nag-uusap. Isang tango, isang malamig na tingin, iyon lang. Ngunit sa kabila ng pader na itinayo ni Samantha, hindi maiwasan ni Andre na mapansin ang maliliit na bagay. Napansin niya na kapag stressed, hilig nitong uminom ng chamomile tea. Isang araw, habang namimili siya ng grocery para sa sarili, bumili siya ng isang kahon at tahimik na inilagay sa pantry. Hindi niya alam kung nakita ito ni Samantha, ngunit kinabukasan, nakita niya ang isang ginamit na tiabag sa lababo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Andre. Isang gabi, naabutan niyang bukas ng bahagya ang pinto ng opisina ni Samantha. Narinig niya ang boses nito, nanginginig sa galit at pagkabigo. Hindi. That is not acceptable. The structural integrity is non-negotiable. Don't care kung sino pa ang kausap ninyo. I am the architect here. This is Eve Project. May narinig siyang sigaw mula sa kabilang linya, mga salitang masasakit at mapanlait. Pagkatapos ay isang matinis na tunog ng pagbaba ng telepono. Sumilip si Andre. Nakita niya si Samantha na nakasubsob sa kanyang mesa, ang mga balikat nito ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, hindi ang Iron Lady na si Architect Alcantara ang nakita niya, kundi si Sam, isang babaeng nasasaktan at nag-iisa. Gusto niya sanang pumasok, mag-alok ng kahit anong tulong, ngunit alam niyang itataboy lang siya nito. Kaya't nanatili siyang nakatayo roon, isang tahimik na saksi sa kanyang kahinaan. Maya-maya, nakita niya itong lumabas patungo sa balkonahe, dala ang isang bote ng alak. Sinundan niya ito ng tingin mula sa malayo. Nakita niya itong uminom ng diretsyo mula sa bote, ang kanyang perpektong postura ay unti-unting gumuho. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Doon, sa dilim ng gabi, gumuho rin ang isang bahagi ng pader sa puso ni Andre. Nakaramdam siya ng awa. Nakaramdam siya ng pagnanais na protektahan ito, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil nakita niya ang tao sa likod ng maskara. Matapos ang ilang sandali, nilakasan niya ang kanyang loob. Kumuha siya ng isang baso at lumapit sa balkonahe. Baka gusto mo ng baso, sabi niya ng mahina. Nagulat si Samantha. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tiningnan si Andre ng masama. Anong ginagawa mo rito? Nakita kitang mag-isa. Simpleng sagot niya, inilapag ang baso sa maliit na mesa. Hindi siya umalis. Sa halip, sumandal siya sa railings, ilang talampakan ang layo mula sa kanya at tumingin sa mga bituin. Maganda ang gabi. Hindi kumibo si Samantha. Ngunit hindi na rin niya ito itinaboy. Ilang minuto silang tahimik, ang tanging ingay ay ang tunog ng mga kuliglig at ang malalim na paghinga nilang dalawa. They think I'm weak because I'm a woman, biglang sabi ni Samantha, ang boses ay basag. They think I only got this project because of his father's name. Tumingin si Andre sa kanya. Hindi totoo iyan. How would you know? Mapait na tanong niya. Dahil nakikita ko kung paano ka magtrabaho, sagot ni Andre. Umuuwi ka galing opisina pero diretso ka pa rin sa trabaho dito. Nakikita ko ang passion sa mga mata mo kapag tinitingnan mo ang mga plano mo. Hindi iyan galing sa pangalan, galing iyan sa puso. Sa unang pagkakataon, nakita ni Andre ang paglambot sa mga mata ni Samantha. Tumingin ito sa kanya na para bang ayon lang siya nito, tunay na nakita. Nagsalin siya ng alak sa basong dala ni Andre at ininom ito. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pangarap para sa proyekto, tungkol sa kanyang ama, tungkol sa bigat ng pagiging isang Alcantara. At si Andre ay nakinig lang. Sa gabing iyon, hindi sila si Architect Alcantara at Guro de Leon.
Sila ay si Sam at Dre lang, dalawang taong nakahanap ng koneksyon sa gitna ng kanilang kalungkutan. Ang pag-uusap ay nauwi sa pag-inom. Ang pag-inom ay nauwi sa paglapit. Ang lamig sa pagitan nila ay napalitan ng init na hindi nila inaasahan. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng mga pinipigilang emosyon at biglaang pangunawa, nangyari ang hindi dapat mangyari. Isang pagkakamali o marahil ay isang tadhana. Walang pag-ibig, tanging ang pangangailangan para sa koneksyon ng tao. Kinabukasan, ang pader sa pagitan nila ay mas mataas pa kaysa dati, itinayo mula sa hiya at pagsisisi. Lumipas ang ilang linggo. Ang kanilang routine ng pag-iwasan ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Ngunit may nagbago. May isang sikretong nag-uugnay sa kanila ngayon, isang alaala na pareho nilang sinusubukang kalimutan. Isang umaga, habang itinatapon ni Andre ang basura, isang bagay sa loob ng basurahan sa banyo ni Samantha ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na puting plastik. Isang pregnancy test. At sa maliit na bintana nito, malinaw na malinaw ang dalawang pink na linya. Nabitawan niya ang supot ng basura. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Kinakalkula ng kanyang isip ang mga petsa, ang gabing iyon sa balkonahe. Impossible. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng kwarto ni Samantha. Kumatok siya, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Bumukas ang pinto. Si Samantha ay nakatayo roon, nakasuot ng bathrobe, ang kanyang mukha ay maputla, at ang mga mata niya ay puno ng takot at pagkalito. Nawala ang lahat ng bakas ng pagiging matigas, ng pagiging arogante. Ang nasa harap ni Andre ngayon ay isang babaeng takot na takot. Tumingin ito sa kamay ni Andre, kung saan hawak niya ang puting piraso ng plastik. Nakita niya ang dalawang pink na linya. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng mga luhang hindi na niya napigilan. Isang butil ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi alam ni Andre kung ano ang sasabihin. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw-ngao sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng plano, ang buong kasunduan, ang kontrata na may takdang panahon, ay biglang naglaho na parang bula. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang katotohanang hindi nila matatakasan. Isang katotohanang magbubuklod sa kanila sa paraang hindi nila kailanman pinlano. Sam, halos pabulong na sabi ni Andre. Umiling si Samantha, ang mga labi ay nanginginig. Hindi ko alam ang gagawin, aminado niya, ang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Lumunok. Si Andre, pinipilit na hanapin ang sarili niyang boses sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan niya si Samantha, hindi na bilang ang mayaman at makapangyarihang architect Alcantara, kundi bilang ang babaeng nagdadala ngayon ng kanyang anak. Isang damdamin na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang bumuhos sa kanyang puso, isang pagnanais na protektahan ito. Isang responsibilidad. Bumagsak ang mga mata ni Samantha sa sahig, hindi makatingin ng diretsyo kay Andre. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na walang sagot at mga takot na hindi masabi. Ano nang gagawin natin dito, Andre? Tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ngunit sa tanong na iyon, narinig ni Andre ang isang bagay na bago. Hindi ito isang utos. Hindi ito isang deklarasyon. Ito ay isang tunay na tanong. At sa paggamit niya ng salitang inatin, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andre na hindi na sila dalawang estranghero. Sila ay dalawang taong magkasama sa isang problemang kailangan nilang harapin. Huminga ng malalim si Andre, at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay matatag, puno ng isang katiyakan na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Haharapin natin ito, sabi niya. Tumingala si Samantha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Magiging ama ako, pagpapatuloy ni Andre, ang bawat salita ay may bigat at pangako. At ikaw, magiging ina ka. Hindi ito pagkakamali, Sam. Bunga ito ng isang gabi, pero hindi ito pagkakamali. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kasunduan natin tapos na iyon. Ang totoo na ngayon ang haharapin natin. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Ang mga mata na ngayon ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng pag-asa. Magkasama nating haharapin ito. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas mula sa gabing iyon ng takot at pagkalito. 6 na taon mula nang ang dalawang pink na linya sa isang piraso ng plastik ay nagbago ng lahat. Ang amoy ng pancake at mainit na kape ang gumising kay Samantha.
Hindi na ang tunog ng alarm clock, kundi ang halakhak ng kanyang mga anak. Pagbukas niya ng kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang maaliwalas na mukha ni Andre na nakangiti sa kanya mula sa gilid ng kama. "Good morning, Sleeping Beauty," bulong nito, isang mabilis na halik ang dumapo sa kanyang labi. "Hinihintay ka na ng mga munting dragon mo." Napangiti si Samantha. Bumangon siya at sinundan ang bango patungo sa kusina. Doon, nadatnan niya ang isang eksenang hindi niya kailanman pinangarap, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang isipin na mawala. Si Leo, ang kanilang panganay na 6 na taong gulang, ay seryosong naglalagay ng chocolate chips sa pancake batter. Ang kambal naman nilang 4 na taong gulang, sina Mia at Max, ay nagtatalo kung sino ang mas maraming whipped cream na makukuha. At sa gitna ng lahat, si Andre, ang kanyang asawa, na maihari na sa dulo ng kanyang ilong, ay payapang nagluluto, tila isang konduktor ng isang magulo, ngunit magandang orkestra. "Mama," sigaw ng kambal, sabay takbo para yakapin ang kanyang mga binti. Yumuko si Samantha para hagkan ang mga ito. "Good morning, Jitay babies." Tumingin siya kay Andre, at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng mga ulo ng kanilang mga anak. Sa tingin na iyon, naroon ang lahat, ang pagmamahal, ang pasasalamat, ang komportableng katahimikan na binuo nila sa loob ng 6 na taon. Ang kasunduang negosyo ay matagal nang nakalimutan. Ang pader sa pagitan nila ay matagal nang gumuho, pinalitan ng isang pundasyong binuo mula sa mga gabing walang tulog, mga unang salita ng mga bata, mga simpleng ngiti, at libu-libong maliliit na sandali ng tunay na kaligayahan. Natuto siyang mahalin ang pagiging simple ni Andre, ang kanyang pagiging mahinahon, ang kanyang walang katapusang pasensya, ang paraan kung paano niya pinapatawa ang mga bata. At si Andre, sa kabilang banda, ay natutong tingnan ang lampas sa kanyang pagiging matigas, nakikita ang puso sa likod ng kanyang mga pader. Hindi na siya si Architect Alcantara, ang Iron Lady. Sa bahay na ito, siya ay si Sam, ang asawa ni Andre, ang nanay ni Leo, Mia, at Max. Sa kanyang propesyon, mas naging matagumpay si Samantha. Ang Alcantara Highlands Resort ay malapit nang matapos, isang testamento sa kanyang talento at dedikasyon. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili kaninuman. Natagpuan niya ang balanse sa pagitan ng pagiging isang makapangyarihang arkitekto at isang mapagmahal na ina. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang gabi, sa isang malaking pagtitipon para sa industriya ng konstruksyon, muling nag-cruise ang kanilang landas. Si Miguel Sandoval. Mas mayaman na ito ngayon, mas makapangyarihan, ngunit ang ngiti nito ay kasing peke pa rin ang dati. "Samantha, Andre. It's been a long time," bati nito, lumapit sa kanilang mesa. "I must say, you two look great. Marriage suits you." "Miguel," formal na bati ni Samantha. Hinawakan ni Andre ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang maliit na kilos ng suporta. "Nakikita ko ang tagumpay ng proyekto mo, Sam. Your father would be proud," sabi ni Miguel. Pagkatapos ay lumingon ito kay Andre, ang mga mata ay may kakaibang kislap. "At ikaw, Dre. Napakaswerte ni Sam sa'yo. You seem like a man who can keep any secret, no matter how dark, just to protect your family." Ang mga salita ay tila isang papuri, ngunit naramdaman ni Samantha ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Isang laso na nakabalot sa matamis na salita. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Andre. "Just do what any husband and father would do, Miguel," kalmadong sagot ni Andre, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Umalis si Miguel, ngunit ang mga salita nito ay nanatili, nag-iiwan ng isang hindi komportableng pakiramdam sa isip ni Samantha. Kinagabihan, habang nakahiga sila sa kama, hindi mapakali si Samantha. Ang sinabi ni Miguel ay nagbukas ng isang maliit na kahon sa kanyang isipan, isang kahon na matagal na niyang isinara. Naalala niya ang mga gabi kung kailan nagigising si Andre na sumisigaw, pawis na pawis mula sa isang masamang panaginip na hindi niya kailanman ikinuwento. Naalala niya ang kanyang pag-iwas kapag tinatanong niya tungkol sa kanyang pamilya o sa buhay niya bago sila nagkakilala. Wala namang importanteng ikwento, lagi niyang sagot. Noon, hindi niya ito pinapansin, iniisip na lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang nakaraan. Ngunit ngayon, ang mga sikretong iyon ay tila may anino. Dahan-dahan siyang lumingon paharap kay Andre. "Dre," mahinang tawag niya. "Okay ka lang ba?" "Naman."
Bakit? Sagot nito, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kisam. Yung sinabi ni Miguel kanina tungkol sa mga sikreto. Huminga siya ng malalim. May mga bagay ba tungkol sa'yo na hindi ko pa alam? Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Ang komportableng katahimikan ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple ni Andre habang ito ay lumulunok. Sam, lahat ng tao may nakaraan, sabi nito, ang boses ay bahagyang nag-iba. Ang mahalaga ay ang ngayon. Tayo. Ang pamilya natin. Alam ko, giit ni Samantha, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mas mabilis. Pero pagkatapos ng 6 na taon, akala ko wala na tayong tinatago sa isa't isa. Hindi sumagot si Andre. Sa halip, umikot ito at tumalikod sa kanya. Pagod na ako, Sam. Matulog na tayo. Ang simpleng kilos na iyon, ang pagtalikod, ay parang isang sampal. Isang pader na matagal nang gumuho ay tila muling itinayo sa pagitan nila sa isang iglap. Kinabukasan, naging formal muli ang kanilang kilos sa isa't isa. Ang madaling pag-uusap ay nawala. Habang nasa opisina, hindi mayalis ni Samantha sa kanyang isip ang pag-uusap nila. Ang pag-iwas ni Andre ay nagpatunay lang na tama ang kanyang hinala. Mayroon itong itinatago. Isang bagay na malaki. Nang hapon na iyon, habang abala siya sa pagrepaso ng mga dokumento, isang notifikasyon ng email ang lumitaw sa kanyang screen. Galing ito sa isang hindi kilalang address, isang serye ng mga letra at numero. Ngunit ang subject line ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Subject, ang totoong pagkatao ng asawa mo. Napatitig si Samantha sa screen, ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng mouse. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ay gustong burahin ito, magpanggap na hindi niya nakita. Ngunit ang isang bahagi, ang bahaging binuhay muli ng pagdududa, ay hindi mapakali. Nanginginig ang kanyang kamay nang i-click niya ang email. Maikli lang ang laman nito. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang pinakasalan mo, buksan mo ang file na ito. Ang password ay ang araw na sinira niya ang buhay mo at sinimulan ang kasinungalingan niya. Sa ilalim ng text, mayroong isang naka-attach na file, protektado ng isang password. Isang zip file na may pangalang, Dan, simula, zip. Napatingin si Samantha sa pangalan ng file. Ang simula. Ang simula ng ano? Ng kanilang pag-aasawa? Ng kanilang pamilya? O ng isang kasinungalingang hindi niya namalayan? Ang password ay ang araw na sinira niya ang buhay mo di. Anong araw? Ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay pabalik. Anong araw sa buhay niya ang naramdaman niyang nasira? Ang araw ng iskandalo. Sinubukan niya ang petsang iyon. As a civil. Incorrect password. Hindi iyon. Sinubukan niya ang araw ng kanilang kasal. Incorrect password. Napahawak siya sa kanyang sentido, ang pagkalito at takot ay nag-umpugan sa kanyang isipan. Ano pa bang araw? Ang isip niya ay blanko, puno ng ingay ng kanyang nagwawalang puso. Bigla, isang malamig na alaala ang dumaan sa kanyang isipan, isang anino mula sa malayo at masakit na nakaraan. Isang araw na pilit na niyang ibinaon sa limot. Ang araw na namatay ang kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatype niya ang petsa ng aksidente. As a civil. Nag-click ang mouse. Password accepted. Extracting files. Huminto ang paghinga ni Samantha. Ang screen ay napuno ng mga dokumento na dahan-dahang lumalabas mula sa zip file. Isang police report. Mga litrato. At isang folder na may pangalang key emails. Nanginginig niyang binuksan ang police report. Ito ay tungkol sa isang vehicular accident maraming taon na ang nakalipas. Ang biktima, ang kanyang ama, si Architect Ricardo Alcantara. Napapikit siya, ang sakit ay sariwa pa rin. Ngunit pinilit niyang basahin ang mga detalye. Isang sasakyan ang nawalan ng kontrol at bumangga sa sasakyan ng kanyang ama. Ang dahilan, isang iligal na karera ng kotse na nangyari sa kabilang kalsada, na naging sanhi ng pag-iwas ng isang truck, na siya namang nagtulak sa sasakyan ng kanyang ama palabas ng lane. Nag-scroll siya pababa sa listahan ng mga saksi at mga taong sangkot sa iligal na karera. At doon, sa gitna ng listahan, isang pangalan ang tumalon mula sa pahina at tila sumampal sa kanya.
Saksi kalahok, Andre De Leon. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng kanyang opisina. Hindi. Hindi maaari. Binasa niya ulit. At ulit. Ngunit naroon pa rin ang pangalan. Andre De Leon. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking minahal niya. Naroon siya. Naroon siya sa gabing namatay ang kanyang ama. Andre De Leon. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Samantha, isang paulit-ulit na dagundong na sumasabay sa kumakabog niyang dibdib. Hindi. Hindi ito ang asawa niya. Isang pagkakamali. Baka ibang Andre De Leon. Maraming De Leon sa Pilipinas. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan ay ang lamig ng katotohanan. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig niyang kamay at nag-click sa folder na may pangalang e-emails. Isang serye ng mga email ang bumungad sa kanya, tila mga usapan sa pagitan ni Andre at ng isang kaibigan. Ang mga petsa bago pa ang iskandalo. Bago pa sila magkakilala. Binuksan niya ang pinakauna. Subject, hindi ako makatulog. Mark, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Ilang taon na pero parang kahapon lang. Nakita ko siya kanina sa isang event ang anak na babae ni Amy Alcantara. Si Architect Samantha Alcantara. Napakatalino, matagumpay parang walang nangyari. Pero alam kong bahagi ako ng bangungot niya kahit hindi niya alam. Kailan kaya ako makakabawi? Napahawak si Samantha sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. So, alam na ni Andre kung sino siya bago pa man ang gabing iyon sa hotel. Pinag-aralan siya nito. Ang kanilang aksidenteng kipagkikita hindi pala aksidente. Nanginginig niyang binuksan ang sumunod na email, ilang linggo matapos ang una. Subject, ito na siguro ang pagkakataon. Pare, hindi ka maniniwala sa nangyari. Nagkaroon ng iskandalo. Isang litrato. At ngayon, gusto niyang pakasalan ako para ayusin ang lahat. Isang business deal, sabi niya. Hindi niya alam, para sa akin, ito na ang sagot sa mga dasal ko. Ito na ang paraan para makalapit sa kanya, para alagaan siya, para itama ang mga pagkakamali ko sa paraang hindi niya malalaman. This is the perfect way to atone. Bumagsak ang panga ni Samantha. Isang kasuklam-suklam na pakiramdam ang kumalat sa kanyang sikmura. Ang kasal. Ang kanilang kasal ay hindi isang solusyon sa isang problema para kay Andre. Ito ay isang oportunidad. Isang plano. Ang bawat alaala ng kanilang 6 na taong pagsasama ay biglang bumalik sa kanya, ngunit ngayon, ang mga ito ay nababalutan ng laso ng panlilinlang. Ang gabing umiiyak siya sa balkonahe at dinalhan siya ni Andre ng baso, hindi iyon simpatya. Iyon ay isang kalkuladong galaw para makuha ang kanyang tiwala. Ang kanyang pagiging mahinahon at maalaga sa mga unang buwan ng kanilang kasal, hindi iyon kabaitan. Iyon ay pag-arte. Ang gabing sinabi niyang, haharapin natin ito, noong nalaman nila ang tungkol sa pagbubuntis niya, hindi iyon pagtanggap ng responsibilidad. Iyon ay ang pagsisemento ng kanyang plano, ang pagkakandado sa kanya sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ang mga anak nila. Napahawak siya sa kanyang tiyan na para bang bigla siyang nasusuka. Ang kanyang mga anak. Sina Leo, Mia at Max. Sila ba ay bahagi rin ng plano? Mga instrumento para sa pagbabayad utang ng kanilang ama? Isang kasinungalingan. Lahat. Ang 6 na taon ng pagmamahal, pag-aalaga, at kaligayahan ay isang malaking panlilinlang. Hindi siya minahal ni Andre. Ginamit siya nito bilang kanyang penitensya. Ginamit nito ang kanilang pamilya para mapatawad ang sarili sa isang kasalanang hindi man lang nito kayang aminin sa kanya. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi na niya ito maramdaman. Nawala ang mga luha. Ang pumalit ay isang malamig at matigas na galit na tumigas na parang bato sa kanyang puso. Ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Andre kaninang umaga lang ay naging abo, tinanggay ng hangin ng mapait na katotohanan. Naupo siya roon, sa kanyang opisina, hindi gumagalaw, nakatitig sa screen. Ang babaeng puno ng kumpiyansa ay gumuho, at ang naiwan ay ang mga pira-pirasong alaala ng isang peking buhay.
Para siyang isang istruktura na mukhang matibay sa labas, ngunit ang pundasyon pala ay buhangin. Ilang oras ang lumipas. Hindi niya namalayan ang paglubog ng araw. Ang tanging narinig niya ay ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Sam! Honey, I'm home. Ang masayang boses ni Andre. Ang boses na dati nagdudulot ng ngiti sa kanyang labi ay ngayon parang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa pisara. Narinig niya ang mga yapak nito na papalapit sa kanyang opisina. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay mabigat. Bumukas ang pinto. Si Andre ay nakatayo roon, may dalang isang maliit na baukwet ng paborito niyang mga bulaklak, ang ngiti nito ay abot tenga. "Namiss kita," sabi nito. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal, lahat ng iyon ay parang isang maskara ngayon. Isang kasuklam-suklam na pag-arte. Tinitigan siya ni Samantha, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na. Parang yelo. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya ang tablet mula sa mesa at ibinato ito sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalinggaw sa silid. Nawala ang ngiti ni Andre. Ang pagkagulat at pagkalito ay pumalit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa basag na tablet, pagkatapos ay kay Samantha. "Sam, anong nangyayari?" Dahan-dahang itinaas ni Samantha ang kanyang tingin mula sa basag na screen, patungo sa mukha ng lalaking akala niya ay kilala niya. Ang bawat salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang matutulis na piraso ng yelo, puno ng 6 na taong halaga ng pag-ibig na naging galit sa isang iglap. "Sino ka ba talaga, Andre?" Ang tanong ni Samantha ay bumaon na parang punyal sa dibdib ni Andre. "Sino ka ba talaga, Andre?" Nakatitig siya sa basag na screen ng tablet sa sahig. Sa gitna ng mga bitak, nakita niya ang isang pamilyar na dokumento. Isang police report. At sa ilalim nito ang kanyang pangalan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod, isang takot na matagal na niyang itinatago sa pinakamadilim na sulok ng kanyang kaluluwa. Ang bangungot na gabi-gabi niyang tinatakasan ay nagising at nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, sa anyo ng kanyang asawa na may mga matang puno ng pagkasuklam. "Sam! Pakinggan mo ako," nagsusumamong sabi ni Andre, humakbang palapit, ang mga kamay ay nakaangat na para bang sinusubukang pakalmahin ang isang mabangis na hayop. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Samantha, ang boses ay basag sa galit. "Huwag na huwag mo akong hahawakan." Napatigil si Andre. Ang bawat salita nito ay isang latigo na humahagupit sa kanya. Paano? Paano niya nalaman? Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. "Saan mo nakuha yan?" tanong niya, ang boses ay nanginginig. "Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha," isinigaw ni Samantha. "Ang mahalaga, totoo ba ito? Naroon ka ba? Sabihin mo sa akin, Andre. Naroon ka ba noong gabing iyon?" Ang mga mata ni Samantha ay nagbabaga, humihingi ng isang sagot na alam ni Andre na sisira sa lahat. Ang pagsisinungaling ay hindi na isang pagpipilian. Ang pag-iwas ay imposible na. Ang tanging natitira ay ang hubad at masakit na katotohanan. Dahan-dahan, napaluhod si Andre sa malamig na sahig, ang lakas ay tila umalis sa kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay dumagan sa kanya ng buong buo. Tumingala siya kay Samantha, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Aminado niya, ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na puno ng pagsisisi. "Sam, naroon ako." Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Samantha, isang sakit na mas matindi pa sa galit. "Bata pa ako noon, Sam." Isang hangal na teenager, pagpapatuloy ni Andre, ang mga salita ay nagkukumahog na lumabas. "Sumali ako sa isang hangal na karera, hindi ko alam na may mangyayaring ganoon. Nakita ko ang lahat, Sam. Ang pag-iwas ng truck, ang pagbangga hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang tunog. Hindi ko siya pinatay, Sam. Pero kasalanan ko kung bakit siya naroon sa kalsadang iyon. Kasalanan ko." Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak, dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito ang katotohanang kinatakutan niyang sabihin sa loob ng maraming taon. "Patawarin mo ako, Sam. Patawarin mo ako." Inaasahan niya ang sigaw, ang galit. Ngunit sa halip, isang mapait na tawa ang narinig niya mula kay Samantha. Isang tawa na walang bahid ng saya. "Patawad," sabi nito, umiling-iling.
Iyan lang ba ang itinatago mo, Andre? Isang aksidente. Dahil mayroon pa. Bumalik ito sa mesa, kinuha ang kanyang laptop at ibinaling ito paharap sa kanya. Nasa screen ang mga email. Ang mga peking email. At ito, tanong ni Samantha, ang boses ay puno ng lason. Plano mo rin ba to? Ang paglapit sa akin. Ang paggamit sa akin para mabayaran ang kasalanan mo. Napatitig si Andre sa screen. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng matinding pagkagulat. Ano ito? Mga email na hindi niya kailanman isinulat. Mga salitang hindi niya kailanman sinabi. Hindi ako ang nagsulat niyan, Sam. Hindi totoo yan. Isang patibong yan, desperadong sabi niya. Mahal kita. Minahal kita hindi dahil sa nakaraan, minahal kita dahil sa kung sino ka. Sinungaling, isinigaw ni Samantha, ang mga luha ng galit ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. Ang buong buhay natin, isang kasinungalingan. Ang kasal natin. Ang pagmamahal mo. Lahat ng iyon ay isang malaking plano. Humakbang ito palapit, ang mga mata ay nag-aapoy. Ang mga anak natin, Andre, kasama ba sila sa plano mo? Sila ba ang huling piraso para makumpleto ang pagbabayad utang mo? Ang tanong na iyon ay tumagos sa puso ni Andre na parang isang kumikinang na bakal. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Huwag, Sam. Huwag mong idamay ang mga batad. Bakit? Dahil masakit marinig ang katotohanan? Alam ni Andre sa sandaling iyon na wala na siyang magagawa. Si Miguel. Si Miguel ang may gawa nito. Isang perpektong patibong. Inamin niya ang isang kasalanan at ginamit iyon ni Miguel para patunayan ang isang mas malaking kasinungalingan. Wala siyang ebidensya. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang salita, at sa mga mata ni Samantha ngayon, ang kanyang salita ay wala ng halaga. Tumayo si Andre, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sam, maniwala ka sa akin. Tapos na tayo, Andre, malamig na sabi ni Samantha, pumuputol sa anumang sasabihin niya. Tumingin ito sa kanya, ang pagmamahal sa mga mata nito ay ganap nang nawala, pinalitan ng isang malamig at basag na kawalan. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka na. Sam, please T. Sinabi kong umalis ka na, ang sigaw niya ay umalingaw sa buong bahay. Ayokong makita pa ang mukha mo sa bahay na ito. Umalis ka. Bawat salita ay isang tulak palayo sa kanya, palayo sa pamilya na binuo nila. Tumingin si Andre sa pasilyo, patungo sa kwarto ng kanilang mga anak. Natutulog na sila, walang kamalay-malay na ang kanilang mundo ay gumuho na. Ang pagnanais na makita sila sa huling pagkakataon ay halos hindi niya mapigilan. Ngunit alam niyang mas lalo lang nitong dudurugin ang kanyang puso. Dahan-dahan, tinalikuran ni Andre ang kanyang asawa. Ang bawat hakbang papalayo ay isang pagpapako. Ang bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa tanging kaligayahan na kanyang nakilala. Paglabas niya ng pinto, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Maya-maya, nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay ambon, pagkatapos ay isang malakas na buhos, na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang nawasak na puso. Nakatayo si Andre sa gitna ng ulan, sa labas ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang dala. Ang tanging mayroon siya ay ang bigat ng kanyang kasalanan at ang sakit ng isang pag-ibig na winasak ng isang kasinungalingan. Sa loob, sa sandaling sumara ang pinto, ang lakas ni Samantha ay tuluyang bumigay. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa paghikbi. Doon, sa magkabilang panig ng iisang pinto, sa ilalim ng iisang ulan, ang dalawang pusong minsan ay iisa ay parehong nawasak. Samantha. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, malabong bangungot. Ang bahay ay naging tahimik. Masyadong tahimik. Ang masayang halakhak ng mga bata ay napalitan ng mga tanong na hindi masagot ni Samantha. Mama, where's Papa? Tanong ni Leo isang umaga, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Is he on a long trip for his school? Bumigat ang dibdib ni Samantha. Yumuko siya at niyakap ang kanyang anak. Yes, baby. Papa is on a very important trip. Bawat salitang kasinungalingan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang sakit at galit,
isang maliit na tinig ng duda ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Ang tinig ng isang arkitekto, isang taong sanay maghanap ng mga depekto, ng mga bitak sa isang perpektong plano. Isang gabi, hindi siya makatulog. Binuksan niya muli ang kanyang laptop at tinitigan ang mga peking email. Binasa niya ang mga ito ng paulit-ulit na parabang naghahanap ng isang bagay na nakaligtaan niya. At doon, sa isa sa mga email, nakita niya ito. Tare, andito ako ngayon sa isang coffee shop sa Batangas, pinagmamasdan ang site ng bagong project niya. Ang ganda. Ito na talaga. Kumunot ang noo ni Samantha. Tiningnan niya ang petsa ng email. Naalala niya ang araw na iyon. Iyon ang araw ng kanilang unang anibersaryo. Buong araw silang magkasama. Nagpunta sila sa isang maliit na art gallery sa Antipolo at pagkatapos ay kumain sa isang restaurant na tanaw ang buong Metro Manila. Imposibleng nasa Batangas si Andre noong araw na iyon. Isang maliit na bitak. Isang maliit na butas sa perpektong kasinungalingan. Hindi sapat para patunayan ang kanyang pagiging inosente, ngunit sapat para magtanim ng pagdududa. Sino ang gagawa nito? Sino ang may sapat na galit sa kanila para gumawa ng ganito kakomplikadong paninira? Ang kanyang isip ay bumalik sa isang tao. Si Miguel Sandoval. Ang kanyang mga salita noong gabi ng pagtitipon. Mukhang kaya niyang magtago ng kahit anong sikreto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Carla, may ipapahanap ako sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay determinado. I need you to investigate the original source of the scandal 6 years ago. The paparazzi who took that photo. I want to know who paid him. Andre. 3 araw nang nakikituloy si Andre sa maliit na apartment ng kanyang kasamahang guro. 3 araw nang walang tigil na pag-iisip, pagsisisi at sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab. Hindi niya hahayaang sirain ng kasinungalingan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang lumaban. May isang tao lang siyang alam na makakatulong sa kanya. Ang taong kasama niya noong gabing iyon ng karera. Si Mark. Natagpuan niya si Mark sa isang maliit na car repair shop na pag-aari nito. Matagal na silang hindi nagkita. Si Mark, tulad niya, ay may pamilya na rin ngayon. Dre, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Mark. Kailangan ko ng tulong mo, pare, sabi ni Andre, walang paligoy-ligoy. Ikinuwento niya ang lahat, ang kasal, ang pamilya, at ang paninirang ginawa sa kanya. Noong una, nag-atubili si Mark. Dre, matagal na nating ibinaon yan. Ayoko nang mabuhay muli ang nakaraan. Hindi ito tungkol sa nakaraan, Mark. Ito ay tungkol sa pamilya ko. Sa mga anak ko, pagsusumamo ni Andre. May nag-set up sa akin. Kailangan kong malaman kung sino. Nakita ni Mark ang desperasyon sa mga mata ng kanyang kaibigan. Bumuntong hininga ito. Alam mo, Dre, may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo noon. Tungkol sa litrato ng iskandalo ninyo. Ang kumuha noon kilala ko. Napatingin si Andre. Sino? Isang paparazzi na kaibigan ng pinsan ko. Nag-inuman kami minsan, lasing siya, at ipinagmayabang niya. Sabi niya, malaki daw ang bayad sa kanya para sa trabahong iyon. Binayaran siya para abangan kayo sa hotel at kunan ng litrato sa anggulong magmumukhang may ginagawa kayong masama. Sino ang nagbayad sa kanya? Tanong ni Andre, ang kanyang puso ay kumakabog. Isang mayaman na developer daw. Ang pangalan? Miguel. Miguel Sandoval. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay sa isip ni Andre. Si Miguel. Ang karibal ni Sam. Ang lalaking laging may masamang tingin sa kanya. Siya ang nagplano ng lahat mula sa simula. Mark, pakiusap, sabi ni Andre. Kailangan kong makausap ang paparazzi na iyon. Kahit anong mangyari. Samantha at Andre. 2 araw ang lumipas. Isang tawag ang natanggap ni Samantha mula kay Carla. Ma'am, nahanap ko na po. Ang pangalan ng photographer ay si Jerry. At ayon po sa source ko, ang nag-utos sa kanya ay si Miguel Sandoval. Kasabay nito, si Andre, kasama si Mark, ay kaharap na si Jerry sa isang tahimik na sulok ng isang karinderya.
Matapos ang matinding pakiusapan at pangakong poprotektahan siya, umamin si Jerry. Si Sir Miguel ang nag-utos sa akin, sabi nito, nanginginig. Hindi lang iyon. Kamakailan lang, binayaran niya ulit ako para i-hack ang email ng asawa mo at magpadala ng mga peking dokumento. Lahat ay malinaw na ngayon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Samantha si Miguel. Miguel, I want to talk, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mailamig. Let's talk about the partnership. Meet me tomorrow at the Alcantara Highlands construction site. Just the two of us. Kinabukasan, sa gitna ng hindi pa tapos na istruktura ng kanyang pinapangarap na resort, hinarap ni Samantha si Miguel. Ang hangin ay malakas, dala ang alikabok ng semento. So, you're finally considering the offer, mayabang na sabi ni Miguel. I'm considering many things, Miguel, sagot ni Samantha. Like how you orchestrated a scandal 6 years ago to ruin me. Nawala ang ngiti ni Miguel. As don't know what you're talking about. And how you recently sent me falsified emails to ruin the family, pagpapatuloy ni Samantha, humakbang palapit. You know, for a mastermind, you're quite sloppy. You used a location in one of your fake emails where the husband and I were together. A rookie mistake. Namutla si Miguel. You can't prove anything. Talaga ba? Isang boses ang narinig mula sa likuran. Lumingon si Miguel at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Andre ay nakatayo roon, at sa likod niya ay sina Mark at ang takot na si Jerry. Nasukol si Miguel. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba mula sa pagkagulat, galit at sa huli, pagkabaliw. Napatingin siya kay Samantha, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Andre. Tumawa siya, isang tawang puno ng kabiguan at galit. Ako nga ang may gawa, sigaw niya, ang boses ay dala ng malakas na hangin. Ginawa ko ang lahat para makuha ka, para makuha ang proyektong ito. Pero pinili mo siya. Isang hamak na guro. Tumingin siya kay Samantha, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Pero huli na ang lahat, Samantha. Kahit malaman mo pa ang totoo. Sinira ko na siya sa paningin mo. At hinding-hindi mo na mayaalis sa isip mo na ang ama mo ay namatay dahil sa kanya. Ang pag-amin ni Miguel ay umalinggaw sa gitna ng construction site, kasabay ng pagsirena ng mga paparating na sasakyan ng pulis na tinawagan na pala ni Carla. Habang isinasakay si Miguel, na patuloy na sumisigaw ng mga paninira, naiwan sina Samantha at Andre sa gitna ng katahimikan. Ang katotohanan ay nailantad na, ngunit ang pinsala ay naroon pa rin, isang malalim na sugat sa pagitan nilang dalawa. Tumingin si Samantha kay Andre. Nakita niya ang pagod at sakit sa mga mata nito, ngunit wala na ang kasinungalingan. Tanging ang hubad na katotohanan na lang ang natitira. Umuwi na tayo, mahinang sabi ni Samantha. Hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap. Ang biyahe pa uwi ay tahimik. Walang nagsasalita. Ang bigat ng mga hindi nasasabing salita ay mas mabigat pa kaysa sa trapiko sa EDSA. Pagdating nila sa bahay na minsan nilang tinawag na tahanan, ang tensyon ay sumunod sa kanila papasok. Naupo sila sa sala, may ilang talampakan na distansya sa pagitan nila. Sam, si Andre ang unang bumasag sa katahimikan. Wala akong sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng totoo mula sa simula. Kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, luma at kupas na notebook. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nila. Noong una tayong magkakilala sinubukan kong isulat ang lahat, sabi niya, ang boses ay mahina. Lahat ng gusto kong sabihin sa'yo pero hindi ko magawa. Lahat ng takot at pagsisisi ko. Naisip ko, balang araw, kapag handa na ako, ibibigay ko ito sa'yo. Pero naduwag ako. Mas pinili kong magtago sa kaligayahan natin kaysa harapin ang sakit ng nakaraan. Tinitigan ni Samantha ang notebook. Ang aking pagsisisi. Iyon ang nakasulat sa pabalat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang abutin niya ito. Binuklat niya ang mga pahina, nakita ang sulat kamay ni Andre, ang mga mansa ng luha sa papel, ang mga salitang puno ng sakit at pagmamahal. Binasa niya ang tungkol sa gabi-gabing bangungot ni Andre. Ang tungkol sa kanyang pagpunta sa puntod ng ama ni Samantha taon-taon tuwing anibersaryo ng kamatayan nito, humihingi ng tawad mula sa malayo. Ang tungkol sa kanyang tunay na paghanga sa lakas at talento ni Samantha,
na naramdaman niya bago pa man sila maging biktima ng iskandalo. At ang kanyang dalisay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Habang nagbabasa siya, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang galit ay napalitan ng pangunawa. Ang pagkasuklam ay napalitan ng awa. Nagtago si Andre ng isang napakalaking sikreto. Ngunit ang pag-ibig na naramdaman niya mula rito, ang pag-ibig na bumuo sa kanilang pamilya, ay totoo. Napakatotoo. Isinara niya ang notebook. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na para sa galit, kundi para sa nasayang na panahon at sa sakit na pareho nilang pinagdaanan. Patawarin mo rin ako, Dre, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Naging bulag ako sa galit. Hinayaan kong sirain ng pride ko ang pamilya natin. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat pinakinggan ko ang puso ko. Lumapit si Andre at umupo sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan. Dahan-dahang hinawakan ni Andre ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar at nakakapanatag. Magsisimula tayo ulit, bulong ni Andre. Kahit gaano pa katagal. Araw-araw, ipapakita ko sa'yo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Sa pagmamahal ninyo. Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa hagdanan. Mama! Papa! Si Leo, na may hawak na teddy bear, ay nakatayo roon, ang mga mata ay inaantok pa. Sa likod niya ay ang kambal, kumukusot ng kanilang mga mata. Tumayo sina Samantha at Andre. Sabay silang lumapit sa kanilang mga anak. Niyakap nila ang mga ito ng mahigpit, isang yakap na nagsasama-sama sa 4 na piraso ng kanilang nasirang mundo. Sa init ng yakap na iyon, sa gitna ng kanilang 3 anghel, alam nilang mayroon silang dahilan para lumaban at magsimulang muli. Ilang buwan ang lumipas. Ang daan tungo sa paghilom ay hindi madali. May mga araw na ang anino ng nakaraan ay bumabalik. May mga araw na ang katahimikan ay nagiging hindi komportable. Ngunit sa bawat pagsubok, mas pinipili nilang mag-usap. Mas pinipili nilang maging tapat. Ang tiwala, tulad ng isang gusali, ay muli nilang itinatayo, brick by brick. Sa araw ng grand launch ng Alcantara Highlands Resort, si Samantha ay nakatayo sa entablado, nakatingin sa daan-daang bisita. Ang proyekto na minsan ay simbolo ng kanyang pride ay ngayon simbolo na ng kanyang pagbangon. Ang proyektong ito ay itinayo sa isang pangarap, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa proseso, natutunan ko na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal. Ito ay gawa sa pagpapatawad, katapatan at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao. Doon, sa unang hilera, nakatayo si Andre kasama ang kanilang 3 anak. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiti na wala ng bigat, wala ng tinatago. Isang ngiti na puro pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit siya sa kanila. Hinawakan ni Andre ang kanyang kamay. I'm so proud of you, Sam, sabi nito. We are proud of ourselves, sagot niya, pinisil ang kamay nito. Magkasama silang tumingin sa Engranding Resort, ang konkretong katuparan ng isang pangarap. Ngunit higit pa roon, tinitingnan nila ang kanilang kinabukasan, isang kinabukasan na hindi perpekto, ngunit totoo. Isang kinabukasan na handa na silang itayo muli, magkasama, bawat araw, bawat brick, bawat tibok ng pusong natutong magpatawad at umibig muli ng buong buo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara, isang paglalakbay ng pag-ibig, sakit at muling pagtanggap. Maraming salamat, kaibigan, sa pagsama mo sa bawat pahina ng kwento. Sa bawat eksenang puno ng luha, ngiti at pagtatapat, nariyan ka. Nakikinig, nakikiramdam, at bumubuo ng koneksyon hindi lamang sa mga tauhan, kundi pati na rin sa diwa ng istorya. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng emosyon. May mga gabing ako'y napapahinto, damang-dama ang bigat ng damdaming dinadala ng mga karakter. Pero sa bawat titik na naisulat, lalo kong naunawaan kung gaano kahalaga ang pagpapatawad, ang pagtanggap, at ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi sa sarili rin. Nais kong ipaabot ang mensaheng ito, na sa likod ng bawat pagkakamali ay may posibilidad ng pagbabago. Na ang pag-ibig, kung totoo, ay kayang dumaan sa apoy at muling umusbong. Na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may pag-asang naghihintay sa dulo, basta't handa tayong magpatawad at magmahal muli.
Kung ang kwentong ito ay nakapagdulot sa iyo ng pagninilay, ng pag-iyak o kahit simpleng ngiti, sana ay maibahagi mo rin sa iba. Ikwento mo kung anong bahagi ang pinakanakaantig sa puso mo. Nais kong marinig ang tinig mo dahil sa bawat mambabasang katulad mo, nabibigyan ng bagong buhay ang bawat salita kong isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita, kaibigan. Mula sa puso, maraming salamat.